Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala ang inyong guro sa ikasyam na baitang ng Araling Panlipunan. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang patungkol sa economics. Araling Panlipunan, Baitang Siyam, First Quarter Economics. Kahulugan ng economics. Ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Ito ay hango sa salitang Griego na oikonomiya. Oikos, ang ibig sabihin ay tahanan, at ang nomos ay pamamahala. Ano nga ba ang pagkakatulad ng ekonomiya at sambahayan? Ang ekonomiya at sambahayan ay maraming pagkakatulad. Ang sambahayan tulad ng lokal at pambansang ekonomiya ay gumagawa rin ng mga desisyon. Nagpaplano ito kung paano mahati-hati ang mga gawain at nagpapasya kung paano hahatiin ang limitadong resources sa maraming pangangailangan at kagustuhan. Economic goods. Ang economic goods ay ang mga bagay na may katumbas na halaga o presyo tulad ng pagkain, damit at bahay. Ang free goods naman ay mga bagay na nakakamit ng tao nang walang bayad tulad ng araw at hangin. May dalawang dibisyon ng pag-aaral ng economics. Ang una ay ang microeconomics, na ito ay nagmula sa salitang Griego na micro, na ang ibig sabihin ay maliit. Ang pangalawa ay ang macroeconomics, nagmula sa salitang Griego na macro, na ang ibig sabihin ay malaki. Narito naman ang mga pilosopong nagpalaganap ng kaisipan ng economics. Ang una ay si Xenophon. Siya ay ang sumulat ng Oikonomicus. Pangalawa si Plato, ang espesyalisasyon at division of labor, the Republic. Pangatlo si Aristotle, ang pribadong pagmamay-ari, topics and rhetoric. Pang-apat ay ang mercantilist, ang paglikom ng mga likas na yaman tulad ng lupa, ginto at tila. At nariyan din si Francois Quesnay, ang pagbibigay halaga sa kalikasan at paggamit ng wasto sa mga tao at lipunan. Narito naman ang ibig sabihin ng ekonomista. Ang ekonomista ay isang tao na nag-aaral ukol sa pagpili at pagdedesisyon ng mga tao at lipunan at ng epekto nito sa buong ekonomiya. Ang ama ng makabagong economics ay si Adam Smith. Ang espesyalisasyon ay paghahati-hati ng mga gawain sa produksyon ayon sa kapasidad at kakayahan ng paggawa. Nariyan din si David Ricardo, yumaman dahil sa stock market, nakilala rin sa law of diminishing marginal returns at law of comparative advantage. Nariyan din si Thomas Albert Malthus, pinigyang diin ang mga epekto ng mabilis na paglaki ng populasyon. Siya ang may akda ng Malthus Theory. Nandiyan din si Karl Marx, ang ama ng komunismo. Siya ang naniniwala na ang revolusyon ng mga proletariat o manggagawa ang magpapatalsik sa mga kapitalista. At ang panghuli ay ang mga batayang gawain pang-ekonomiya kagaya ng produksyon, pagkonsumo, pagpapalitan, pamamahagi at pagtustos o pampublikong pananalapi. Marami ba kayong napulot na kaalaman sa ating inihandang aralin? Kung gayon, ay kaya niyo nang sagutan ang aking inihandang aktibidad. Maraming salamat mga mag-aaral. Naway marami kayong natutunan sa ating paksang